Ayun, iniwan kasi yung mic. So, ayan. So, nagpapasalamat lang po kami sa Panginoon dahil sa kanyang katapatan, proteksyon sa lahat ng oras na binibigay sa atin. Siyempre, yung pagbibiyahe, pagka po pumapasok sa school, nandun po yung protection ni Lord, no? Kasi hindi naman biro na magmotor, no? Na nandoon lagi yung challenge, ang lalaki ng mga sasakyan dyan. Pero every time na makakatawid ako ng bypass para makapunta doon sa barangay na aking pinagtuturuan, pinaglilingkuran, ay nagpapasalamat po kami sa Panginoon. And late testimony at Thanksgiving, nun kasing schedule ng exam ni Julia, may bagyo yung Tino. So, napakalakas ng ulan. So, hindi namin ine-expect na ganun pala siya kalakas. So, nag-message na lang siya na ang Cebu ay hindi natuloy nung time na yon. So, sabi ko, paano kayo? So, sila ay proceed. Tapos, di ba, nung pinag-pray, sabi niya, nagkasakit na siya. So, ang prayer talaga namin ay wag siyang magkasakit, so maging maayos. So, thank God at naging okay naman po. Maging si Julene na thank God rin po, lagi siyang nagbabalita na nagiging maayos naman po yung kanyang work doon. Nitong lately, kinailangan niya ng medyo malaking halaga kasi nakapagpa-enroll siya doon sa course na tinapos niya rito, yung tourism. Nung ipinupursu niya yon sa Australia, na i-enroll, tapos hindi pala siya in demand na work doon. Kumbaga makatapos ka man, hindi naman siya yung magagaranti ng work kasi doon ang in demand ay sa culinary. So nag-shift siya doon without knowing na umaandar pala, running, kumbaga sa hospital, running bill pala yung kanyang unang na-enroll. So nitong lately, after ng graduation, sabi niya, kailangan pala niyang bayaran. So medyo malaking halaga. $3,000 ba? $3,000 yung Australian dollars. Pero salamat sa Lord at na-provide naman at na-settle yung mga pangangailangan ni Julene doon. So sa Diyos po ang papuri. Good evening po sa bawat isa. And, so before we start po, let's pray. Lord God, thank you po for this night. Pinagtipon-tipon mo kami. Thank you po for the opportunity na i-share yung knowledge about you. Forgive us, Lord, sa mga pagkukulang namin. Lord, I pray na not my voice, pero ikaw yung marinig. Give us listening ears. Sa mga dadating pa, ingatan mo sila and I hope po na this message will reach everyone's heart. In Jesus' name, amen. So, for today po, ang i-share ko is about Old Covenant. So, yung Old Covenant, so iba siya, yung nasa Old Testament siya, pero nagsimula siya nung pinalaya yung mga Israelites sa Egypt. And tapos pumunta sila sa Mount Sinai and then they make a divine agreement between God and Israelites. So nag-promise si God na yung mga people sa Israel, sila yung ituturing niyang people, and yung mga Israelites naman, they make a promise na si God lang yung ituturing nilang God. So, nagsimula siya sa 10 Commandments, and then detailed law siya na
expound pa siya sa Leviticus and Deuteronomy. So, ang purpose ng commandment is to restrain sin. Kasi nature ng mga tao na magkasala. Although perfect siya during that time, it was always meant to be temporary, a shadow of a better covenant fulfilled in Christ. So, sa Exodus 19, verse 3 to 6, sabi doon, "Obey my voice and keep my covenant. You shall be treasured possession among all people." So, pag sinunod nila yung law, i-bless sila. Pag di nila sinunod, mako-curse sila. So, pero ngayon, applicable pa ba yung Old Covenant sa atin, Kristiyano? Di ba hindi na? Meron ng New Covenant. And sabi dito sa Hebrews 8, verse 13, "By calling this covenant new, He has made the first one obsolete, and what is obsolete and outdated will soon disappear." So, ano ang purpose ngayon ng Old Covenant sa ating mga Kristiyano? May relevant pa ba siya? So, I think yes. So, ang first purpose ng Old Covenant, it serves as a mirror. It reflects our sin. Kasi, sabi dito sa Romans 7, verse 7, "I would have known what sin was had it not been for the law." Sinabi dito ni Apostle Pablo na ang law, the law is good, the law is righteous. Kaya pag binasa mo yung Old Covenant, makikita mo yung how holy our God is, na lahat tayo magkakasala. So, and yun, since lahat tayo magkakasala, yung Old Covenant, it also serve as a judge, since di natin kayang sundin yung Old Covenant. Mapaparusahan tayong lahat. And sabi dito sa Galatians 3, verse 23 to 24, "The law was our guardian." Guardian, sa ibang translation, taga-supel. So, pag namatay tayo, or namatay tayo, di ba maja-judge tayo base sa mga ginawa natin. So, kahit itry mong i-obey ang commandment ng Diyos, mababiolate mo pa rin siya kasi makasalanan talaga tayo. And since our God is a righteous God, diba, mapaparusahan lang tayo. So, kanino tayo lalapit? So, lalapit kay Jesus tayo pumunta dahil sa Kanya may forgiveness. So, ang daming may purpose pa rin yung Old Covenant. It reflects our sin, diba? Makikita mo na makasalanan ka, and since makasalanan ka, mamamatay ka, i-judge ka. Pero ipo-point din ng Old Covenant na kailangan mo si Jesus, kasi si Jesus lang yung may forgiveness. Pag binasa natin yung Jeremiah 31, verse 31 to 34, ginawa niya, sabi dito, haban pala. "I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah." Tapos sabi din dito sa verse 33, "I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more." So, let's be thankful na dumating si Jesus kasi and nag-come ng New Covenant kasi lahat tayo makasalanan and si Jesus lang yung naging way para mapatawad tayo sa mga kasalanan natin. So, since nalaman natin na dumating si Jesus, na forgive tayo, so anong gagawin natin?
So first, reflect on the weight of sin and the cost of grace. No, so reflect on the weight of sin kasi, 'di ba, ever since bata tayo, ilang beses tayong gumawa ng kasalanan, like nagnakaw or nagsinungaling, 'di ba? So, i-judge yun sa Judgment Day. Pero, dumating si Jesus. And si Jesus, nabuhay siya during Old Covenant era. Na-perfect niya yung Old Covenant na hindi natin kayang i-perfect. Pero namatay siya para sa ating lahat. So, yun yung cost of grace. So, hindi basta-basta na namatay siya kasi hindi naman niya deserve. So, ayun, reflect. Then next, rejoice in the freedom found in Christ. Pinatawad niya tayo. So, pinalaya ka ni Jesus sa kasalanan. Hindi ka pinalaya para gumawa ka pa ng masama. So, yun kasi yung misconception sa ibang Kristiyano na, ay, natanggap ko na si Jesus, so okay lang na gumawa ng kasalanan. Like, dati, nagnanakaw ka, nung tinanggap mo si Jesus, nagnanakaw ka pa rin. So, parang wala namang nabago. So, di ba, ang totoong salvation, nakikita siya sa buhay ng bawat isa, na pinalaya ka na nga sa kasalanan eh. So, dapat, di mo na siya nagagawa. Pag, sa tuwing naisip mo na, for example, magnakaw, di ba, maiisip mo na, tinanggap ko si Jesus, madami namang paraan para kumita ng pera, ganyan. So, ayun, I believe na yung kung pinalaya ka, dapat di mo na ginagawa yung mga dati mong ginagawa. And syempre, kung nakapag-reflect ka nga, so, alam mo na hindi basta-basta pagkamatay ni Jesus. And last, ang bilis ko. Renew your commitment and love to Jesus. So, if you doubt ngayon na kung tinanggap mo ba talaga si Jesus, so, accept Him today, renew your commitment sa Kanya. And, as a conclusion, sabi sa 2 Corinthians 3 verse 6, He has also qualified us to be ministers of a new promise, a spiritual promise, not a written one. Clearly, what was written brings death, but the Spirit brings life. So, yung tinutukoy dito na new promise, yung new covenant, no? Not a spiritual promise, not a written one. So yung written one, yun yung law na hindi kayang sundin ng nating lahat. Kasi, sabi dito, clearly what written brings death. So mamamatay tayong lahat kasi kailangan mo siyang sundin. Pero yung new promise, di ba? It brings life kasi may forgiveness and yun lang. That's all po. God bless po everyone. And let's pray. Heavenly Father, thank you po for guidance, Father, for your word na kahit di namin deserve na mapatawad, tinatawad mo pa rin kami. Binigay mo sa amin si Jesus and nagkameron kami ng freedom sa kasalanan. Lord, thank you for your guidance. Simula nung una pa lang, kaya mo ginawa yung mga laws para gabayan kami
And until now, you still want to guide us. Renew our hearts. And maging grateful kami for the salvation, for the grace, and for your love. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen.